Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayon tanghali ng Monday mga lodi. Grabe, tanghali na po. Sorry po. Tanghali na, marami lang inasikaso. So ayan, mag-update tayo ngayon at napakalupit ng ating mga news. Matindi mga news natin ngayon, mga loads, no? So let's go. Punta muna tayo sa ating crypto bubble. Oh, ayan na. Umangat na. Nakabodega ba ang lahat mga idol nung nag-drop ang market? Nakabodega ba kayo mga lods? So parang bumabalik na tayo sa ating kasi kung titingnan nyo tong ating XRP, ayan sakto yung ating bull plug, nauntog siya dun sa ating resistance mga idol, 'di ba? So check natin kung maglalaro pa to dito bago bumasag o bababa siya ulit. No, ganun lang po 'yan mga lodi, no. Maraming bali-balita kung ano-ano, pero kung titingnan natin yung chart, ganun pa rin, no, naaayon sa galaw mga idol. So ayun yung ating day, ang hours natin medyo correction again mga lods. Pero overall maganda, no. Bumalik sa yung BTC, bumalik nga sa 14.3. Pero kung titignan nyo kasi dito mga idol, XRP yung pinakamalaking percent na binalik 6%. Nag 8% nga to kanina nung nandito na XRP, balik siya ng ang laki ng kinabig niya, 8, nasa 8.7, ganun, ngayon nasa 6. Tapos Ethereum 2, Bitcoin 0.88. No, malaki na kasi yung price ng Bitcoin mga idol, kaya ganun siya. Pero kaya parang ang malaking bumalik ngayon is XRP kung titingnan nyo dito, no. Ang haba ng niya, binalik niya 10% nga halos 11% yung inangat niya mga idol. Kumpara sa Bitcoin na check natin yung binalikan lang, no. Yung sa binalikan lang halos 3% lang, no mga idol. 11% to 3%, ganun. 11% ang XRP, 3% ang Bitcoin. Ganun po yung nangyari ngayong araw, kabuang araw mga idol. So tanghali na kasi tayo. Tinapos ko kasi yung mga idol Rev Major. Ay hindi, Rev Major tuloy, sorry. Ibo Las Vegas pala mga lods, no. Ibo Las Vegas ng Tekken 8, no. At ayun, tinapos natin. Kaya ngayon lang tayo mag-update. So, punta na tayo sa mga news natin bago ang lahat. Alam nyo na, like, comment, and share. Wala nang share. Like, comment lang. Saludo sa mga sumusuporta sa channel, and let's go! So, alam nyo na mga idol, natagpuan na si Satoshi yung ninakaw kahapon, kagabi. Grabe ang ginawa, tinapon sa lake. The disappearing Satoshi statue in Lugano is no longer missing. It's been recovered under dramatic circumstances. Municipal workers pulled it from Lake Lugano in pieces, marking the end of a strange saga. So nakita nyo mga idol, no, kinuha na siya. Ayan na, ni-wrecker. Ni-wrecker. So hindi natin alam kung ibabalik pa to sa dati o ayusin ulit. Siyempre yung artist na gumawa niyan, siya mag-aayos niyan. Hindi naman libre siguro yan. Ewan ko, siguro binayaran yung gumawa niyan. Alam niyo yung pinaka strange mga lods. Kasi 'di ba sa ano siya sa lake siya na tagpuan. Meron si David Schwartz, ngayon ko lang naalala. Si David Schwartz meron siyang post mga idol Ayan You blank my battleship. So you sunk, you sink. 'Di ba? So ibig sabihin mga idol, parang ano siya 'di ba? Nakakonekta doon kasi tinapon siya sa tubig tapos you sunk my battleship. You blank my battleship. Ang pinindot ko kasi rito just show result pero ang lumamang dito is you sunk. 36.7 lang. Point lang ang lamang mga idol. No, halos 20,000 na nag-vote. 'Di ba? Ako meron pa isang post to. Pero ayun, no, kakaiba, no, yung mga post nila.
parang konektado, mga idol. Oh. Tsaka ang tanong, sino naman gagawa nito? Sino naman gagawa na itatapon sa lake si Satoshi? Sabi nga nila, yung gumawa daw nito yung nag-trade tapos natalo. Sa sobrang galit, ayan. Binunton kay Satoshi, tinapon siya sa sa lake. Ano ba kasi? Ano ba naman yan, mga idol? Ito. Tawag na nga to sa China. Kasi ito, totoo to mga lods, live to. Para siyang sci-fi movie. Ayun, China's twin solar thermal towers, molten salt, stores the heat to produce electricity. This looks straight out of sci-fi movie. Kita nyo, grabe, no? Sa China yan. Anyway, ito na tayo, mga idol. Mga nagtitrending news kasi yan, sinama ko na yun sa China. Pero ang ganda niya kung lalawakan natin to, di ba? Yung news na yan, ito. Bumalik. Rare Golden, Bored Ape Yacht NFT just sold for 66 Ethereum o nagkakahalaga ng 135 million pesos. Mga idol, sipin nyo, kung ikaw meron kang 135 million pesos, bibilin mo to? O sabihin natin meron kang 500 million pesos, yung 100 million pesos mo ba, bibili mo ng NFT? The sale sparked interest and debate among NFT enthusiasts. Some critics slammed the purchase as they believe Bored Ape Yacht will never mount a comeback. Meanwhile, supporters underlined how grails or rare NFTs always carry buyer interest. The NFT buyer also made 300 Ethereum worth of purchases for rare other side assets, triggering speculation that an insider may be involved. Alam nyo, mga idol, dati, nung pabagsak na yung mga NFT, nagkakaroon din ng ganitong sistema. Yung kumbaga biglang may bibili ng mahal na NFT, parang mabuhayan yung community ng mga NFT. Pero kung tutusin, kung isipin, mga developers lang din yung bumibili niyan. Sila din yan. Yung Bored Ape Yacht mismo na sila din, mga insider din. Parang lang nila yan, pakulo nila para ma-hype ulit yung NFT. Parang ganun, mga idol. Pero hindi ko sinasabing ganito yung ginawa nila ngayon dito sa Golden Bored Ape Yacht NFT na to. Pero dati may ganun kasing scam Kunyari, bibili sila. Makikita mo dun, bibili ng mahal na mga NFT, mga 3, 5, mabubuhay ngayon yun. Uy, ang dami bumili ng ganito. Ba't ganun? Siguro may mga gandang plano, mga futures to mga to. Tara, sama tayo. Ganun, di ba? Pero kung tutusin, sila din yan. Sila din yung mga bumibili, mga insider. Binili nila yung sarili nila. Parang ganun. Para ma-hype lang. Ayun yung dyan, mga idol. Tapos eto, kilala nyo ba si James Howell? Siya yung nagkaroon ng 8,000 Bitcoin sa hard drive. Hard drive ba yun? Basta ganun. Tapos aksidente rin niyang natapon yung hard drive niya. So ngayon hinahanap niya yung sa basurahan. Basta ang lapit na ito Basahin natin In 2013, James Howell disposed of a hard drive containing 8,000 Bitcoin worth about 920 million or dollars or 53 billion today. Today na to siguro. The Welsh computer engineer has been trying to recover the hard drive from the city of landfill. So ayan nga, mga idol, kinausap niya pa yan mismo yung City Hall. Pumunta pa siya doon. Sinabi niya na pag nakita ko, bibigyan ko kayo ng something percent, ganun. Kinausap niya, kaya lang hindi pumapayag hindi pumayag yun na tulungan siya maghanap or something, Over the years, Howard has explored expensive plans and legal cases, di ba? To dig through the landfill. However, a UK judge ruled against Howell in 2025, citing that the search had no realistic prospect of success. So, parang ang sinabi sa kanya, wala nang pag-asang makita mo yan. Kahit ano pang gawin mo. Kasi nakita na namin, hindi lang namin sinasabi sa iyo. Hindi pa sinabi. Pero, ayun nga, mga idol, tinigil na, James Howell and search na, mga idol. So, kawawa naman si idol. Siguro talagang emotional damage yan. Sipin mo, 900, almost magiging bilyonaryo na sana siya.
mga idol. Ngayon, kung ang Bitcoin umabot ng mga 150 something, 130, bilyonaryo na sana siya. Kaya lang natapon niya yun. Natapon niya nga yun, mga lods, no? Yung hard wallet niya na yun. So, nakakalungkot yan, mga idol. Siyempre, nakakapagsisi yan. Hindi ka makakatulog niyan. Mga idol, isipin mo, bilyonaryo ka na sana, kaya lang nagkamali ka lang, mga idol. So, yun. So, ito naman. Nako, Cardano. Historic first for Cardano. For the first time, the community approved a core dev funding for Cardano. Focus on scalability, dev tools, and interoperability. Power to the people, on-chain, mga idol. No? So, meron pang inaabangan itong bukod dito, kaya lang wala pa akong malinaw na nakikita kung paano yun. Wala pa naman. So, hindi pa naman siya ini-airdrop eh. Di ba meron daw airdrop na ibibigay yung night something na coins, night coins. Kung meron ka raw hawak na Ethereum, Bitcoin, XRP, Solana something, o iba pa. Yung sinabi ni Charles Hoskinson, di ba? Nag-screenshot na sila ng mga wallet na meron talagang XRP. Ngayon, kung na-screenshot ka, kasi ini-screenshot nila yung bago pa i-announce yung airdrop eh. Kasi yung iba, pag saka-announce ng airdrop, saka sila bibili para mag-airdrop sila, di ba? So, ang nangyari, ini-screenshot muna nila bago sila nag-announce ng airdrop. So, kung sino lang yung mga na-airdrop, sila lang yung mabibigyan ng airdrop ng coin na yon. Wala pang price kung magkano yung night coin something na yon. Pero i-announce daw nila malapit na, mga idol. No? So, di pa ako sure kung paano nila paano yung way of kumbaga kung i-claim mo na, di ba? Hindi pa ako sure, hanapin ko pa. Meron ako nakitang video kanina kay Pinoy Crypto Trader, titignan ko, hindi ko pa napapanood eh. Tungkol dun, mga idol, no? So goods yan sa Cardano, no? Syempre malupit din yan si Charles Hoskinson, mga idol. Eto naman sa mga may hawak na B-Chain, nako, nagbalik na si B-Chain, no? Mga idol, nabubuhayan po si B-Chain, no? B-Chain ETF, Franklin Templeton, wow. BitGo, Kirak, B-Chain just locked in the trifecta of institutional adoption and no one's ready for what's coming next. Nako, mukhang malupit yung B-Chain, na, no? So magkakaroon daw sila ng the new crypto meta daw, oh. Franklin Templeton enters 1.5 trillion asset manager, just integrated B-Chain. BitGo. So, nagkaroon ng mga partner yung Sebastian, hindi, Franklin Templeton pala, tapos BitGo, tapos Kirak pala. Ayan, Kirak, tatlo kasi yun, di ba? So, nagkaroon sila ng mga parang bagong partnership o bagong project. So, sa mga may hold ng B-Chain dyan, nabuhayan kayo ngayon. Ayun na, B-Chain equals real world chain. Ayan mga lods. Ang alam ko yung B-Chain, hindi ko alam kung China to, mga idol. Nakalimutan ko na eh, kung China based yung B-Chain. Balikan ko nga, tagal ko na kasi nung hindi nahawakan eh. So overall, meron tayong magandang news tungkol sa B-Chain, mga idol, no? Tapos, stacking millions of dollars of Ethereum. Nako, merong wallet. One address just bought 300 million worth of Ethereum from Galaxy Digital OTC all in 3 days. Based on Arkham on-chain data, it's now worth 274 million, down 26 million or 8.7%. So, nung bumili siya, mga idol, ng worth 300 million, down na siya ngayon ng 20. Grabe, no? Ganun-ganun lang, mga idol, ilang araw lang down ka na ng 26 million dollars. Magkano ang 26 million dollars, mga idol? Alam ko 1 billion na sa atin yan eh. Alam ko 18 million dollars, 1 billion sa atin eh. Check ko nga. 26 million times 57 na lang. 57. No, diba? 1.4 billion. Ganun lang, ilang araw lang, mga idol, no? Parang yung pera sa kanila, ganun lang kadali, no? Samantalang tayo, walang pambiling, aircon. Grabe.
Ganun-ganun lang sila mga idol. Sa tingin nyo isang tao lang to o company ba yan? Baka institution yan, no? Kasi $300 million, tayo grabe yan mga idol. Mga mayayaman tao sa mundo. So ganun, talo siya ngayon ng 26 million lang pala mga idol, no? So ito naman si Mr. Pool, nagulat ako sa post nito ngayon. Sabi niya rito, worldwide over the coming days, ending of biblical period. Planes and trains grounded. Ano ibig sabihin ng mga sinasabi niya? Lights and power switch off. Nako, magkakaroon ba ng great reset ngayon mga lodi? Magbo-blackout lahat. Changing over to Tesla pre-energy. Nako. 34 satanic building and dams bomb. Nako. Ibig sabihin ni Mr. Pool. Ayan, may lakas ata ng amats ni Mr. Pool nang pinost niya to Bitcoin servers turn off. Nako, 99.5% of crypto gone. China coins. Puro China coins pa mawawala. World War III scare events. Nuke siren. Nako. Water event. Stock market crash. Global martial law. Wala. Castle Rock scenario. Oh my God. Quantum systems. Project Odin switch on. Nako, ano yun? Nesara Gesara. Ito, parang narinig ko, ilang beses ko na ano to, kaya lang, hindi ko mag-gets to masyado Alam ko, basta, unti lang alam ko dyan Election flipping via visa military courts. Military tribunals confessions. 10 days movie reveals inauguration. Make sure you follow here. Nako, ano ba to? Mga idol, no? Ano bang ang pinag-sabi ni Mr. Pool, mga idol, no? Ba't bigla siya nagpo-post ng mga ganyan? Mangyayari ba talaga yan? No? So, anyway, punta tayo sa mga most valuable private companies, mga idol. Ito yung top 50. No? At ang mga bansa niyan, US, China, Singapore, UK, Australia, Sweden, and Germany. So, ito ngayon yung top 50 most valuable private companies, no, mga idol, no? So, syempre, SpaceX, nakita ko dito, halos ang dami na kay Elon Musk. Hindi, dalawa, tatlo. SpaceX, Grok, OpenAI. Asan yung pinaka-paborito natin? Nandito ba? May paborito ba tayo dito? So, andito yung Ripple. Ayan, number 23 siya. Mga idol, no? Number 23. So, ayun to ngayon ng July 25, no? July 25, 2020. July pala, 2025, mga idol. No? Ito yung, ano ngayon, record. So, kasama yung Ripple, no? Stripe, Canva, Revolut. Siguro sa mga ibang bansa ito, mga to. Pag pinuntahan natin dito yan, mga lodi, makikita natin yung mga bansa niyan, no? SpaceX, United States, OpenAI, Singapore yung Shein, Australia yung Canva, China, China pala yung ByteDance, no? USA, Ripple, United States, Rippling, United States. Ano yung Rippling? Kalito yun So, tas ito, CME Group. Nako, alam niyo naman yung CME Group, mga idol, no? Ayan siya, CME Group is the world's leading derivative marketplace. Starting to say quiet part out loud. This matters. So, sabi niya dito, what is clear that there is a potential for diversification away from Bitcoin and towards crypto asset like Ethereum, Solana, and XRP that have more explicit use cases than Bitcoin, mga idol, no? So, alam nyo kasi yung Ethereum tsaka Solana, mga lodi, may unlimited, ano yan kumbaga, kung ikukumpara mo sa XRP na meron lang siyang fixed na 100 billion, no? For Ethereum and Sol, there is no limit to coin supply, di ba? For Ethereum and Sol, there is no limit to coin supply, while for XRP, 100 billion token were pre-mined
of which 38 billion are still held in escrow with up to 12 billion available for release each year. This gives the Ethereum, Solana, and XRP Ledger blockchain much lower trading cost than the Bitcoin blockchain. And they can process transaction much more quickly at around 1 to 5 minutes for Ethereum, approximately 5 seconds for Solana, and 4 seconds for XRP Ledger, no? XRP pinakamabilis. That makes processing transaction 400 to 500 times faster than for Bitcoin and perhaps 30 to 40 times faster than with Ethereum. So, isipin nyo mga Lodi, ang nagpo-post na yan, yung mga malalaking group na, follow nga natin yan. No? Diba? Bukod dyan, diba, na nakaraan, nag-post nga yung, yung kahapon, yung USA Today, no, na merong 500 million followers na the smartest way, the smartest currency to buy today is yung Ripple, which is kung meron kang $500, 'di ba? Kasi mga idol, tama nga naman. Tingnan niyo to Kung yung mga retail kasi mga idol, hindi naman yan mga mayayaman, parang tayo lang yan eh. Ngayon yung mga retail, halimbawa, uy, gusto ko mag-invest sa crypto. Ano kayang magandang investan ko? 'Di ba? So ngayon nag-post yung USO. Kung gusto niyo may $500 ka, ayan. Sa Ripple ka magano. Sa Ripple, 'di ba? Sa Ripple merong may chance ka for long term, parang gano'n. Kasi kung lalagay mo siya dito sa Bitcoin, which is magkano na siya, 'di ba? Hundreds of thousand na mga idol hundreds of thousand na. Ano pang makakamit ng 500 mo diyan, dollar? Ethereum ganun din. Yung si XRP mga idol nasa $3 pa lang. 'Di ba? May mabubudega ka na medyo malaki-laking bilang ng XRP para sa long term. Parang ganun yung sinasabi dito, mga idol, no? So ganun din yung yan. Kumbaga parang pino-promote na nila, no, yung XRP mga idol. Tapos Ripple, ayan, no, isa pa to mga idol, no. Stablecoin surpasses 600 million market cap, mga lods, no, yung RLUSD. At syempre alam nyo na yan sa ating stable sa Genius. Wait lang mga idol Go. Pwede ba yun? Pwede. Sorry guys, I just called my dad. Okay. So ayan mga lods, no? Record na naman to. 600 million market cap, no, narating na ng RLUSD mga idol, no. So lumalapit-lapit na siya sa malalaking stablecoin, no. Tapos ito, Citigroup, JP Morgan, Goldman Sachs, and Japan's SBI Group led TradFi's blockchain investment surge with 345 deals totaling over 100 million between 2020-24 per Ripple report. Grabe. So may mga resibo yung Ripple no, mga lods Hindi yung iba kasi parang hype lang, pero pag inaral mo yung sa Ripple, talagang meron naka-documented, kumbaga, lahat ng partnership, lahat ng mga ginagawa nila, ng mga pinaghirapan lang ng mga nakaraang pinapahirapan pa sila ni Gary Gensler. 'Di ba? Ito, coin. Alam niyo sa Cointelegraph, minsan ko lang makitang i-post si XRP. Usually Bitcoin, Ethereum yung nakikita akong pinopost dito. Pero okay naman to mga lods, no? Sabi dito mga idol, XRP may be gearing up
For a short-term rebound, crypto companies are beginning to return to the United States as top official signal a shift toward friendlier regulation. And other news, hodlers digest, ayan mga idol, no, Cointelegraph magazine. So, XRP eyes 20% surge in August, no? So, iniisip nila na magpapump ngayon, no, yung XRP, mga idol. So, grabe. Check nga natin yung mga ibang coins, mga lodi, tulad ng Pi. Bisitahin lang natin. Pi Network mukhang hindi umahon sa putik, mga idol, ganun pa rin. Mga loads, medyo bumaba pa nga. So, 0.3. Grabe to. Baba ng Pi. May good news pa sa Pi niya, na mga idol, no? Nakaraan. Dali nga. Ano ba yun? Ano tayo ng Gala? Check lang natin yung Gala, mga loads. Oh my God, Gala. One day natin. Grabe, nasa bottom din pala yung Gala, mga idol. No? Magkano to sa peso? Check nga natin. Piso? O under piso na. Yung Gala. 0.8? 0.8 pala yung Gala, mga idol. Grabe, no? Isipin nyo, nag-ano to, 40 pesos. Ay, hindi. Magkano ba to? Ayan, no? 41 pesos, all time high. Grabe, 97.9 ang binaba ng Gala ngayon, mga idol. Atlas. Tingnan lang natin yung mga game, ha. Ay, saan ba? Ito. Star Atlas. Boom! 0.05 din to. Yung mga gaming coins ngayon, medyo may hina, no? Nanghihina sila ngayon. Mga lods, parang wala silang hype ngayon, mga idol, yung mga gaming NFT coins. Mga lodi, hindi, yung mga gaming coins pala. 0.1 na lang yung ano, SLP. Mga lodi. Sa pesos pa yan, ha? AXS, check nga natin. 130 pesos. 98% ang binagsak. Ron coins, check natin Ron coins. Ronin coins 29 pesos. 88%. So kung titignan natin, yung Ronin lang ay medyo ano, no, pero wala, bagsak pa rin eh. Mga idol eh. Ano pa ba? Ano pa ba mga coins natin, mga lodi? Pixel. ₱1, grabe, tandang-tanda ako, nag 5 pesos to, tuwan-tuwa ako kasi ang baba na. 5 pesos, 6 pesos, ngayon na ngayon, piso na lang, oh. Grabe naman yan, 56. All time high, 96.7 yung binagsak niya. Grabe, makaka-recover pa ba? Yung mga ganitong mga gaming coins, parang ito yung malabong mabalikan niya pa yung all time high niya, eh, no? Sipin nyo, 56 to, ang laki ng ang lupit niya kapag nabalikan niya pa yan, lalo na yung Gala, yung SLP mukhang malabo na yun, mga lodi. One time, big time lang ata yung nangyari sa SLP. Yung AXS tsaka Ron na coins, sa tingin ko ayun yung makakabangon if ever gumanda ulit yung nangyayari sa Ronin Network o sa Axie Infinity. Yung AXS tsaka yung Ron, medyo goods yan sa akin na coins, sa totoo lang. Pero ngayon nasa dilubyo sila, mga lods, no? Medyo bagsakan lahat ng kanilang mga coins. Grabe. Alam nyo, sa mga chart na nakikita ko, yung Hyperliquid yung pinaka parang Tron yung chart nito, yung ganda eh, oh. Max na yan, ha, mga lodi, ha. Hyperliquid, oh, from 381. Tapos umangat siya ng halos 2K.
balik ng 500 and then ngayon nasa 2.1. Umangat siya ng 2.7. Ganda ng ng chart ng Hyperliquid no. Kung nag-invest ka dito, saya mo siguro. 2024 lang to. Hindi ko na to eh. Sayang to. Pero nakita ko na to dati, busy lang talaga ako nun sa XRP. Kaya hindi ko siya napansin. Check natin yung iba, Kaspa. Marami tayong mga promising coins, no? Pero tandaan nyo mga idol marami nagsasabi na 99.9% ng mga coins is mag-going to zero, sabi nila, no? So yung 1% na yon, ayun yung dapat nating hanapin, yung mga talagang may mga utility coins. So ngayon parang hindi pa natin kayang isipin na mawawala yung mga coins di ba? Yung mga meme coins, yung mga shit coins. Hindi pa natin sure hindi mawawala yan, parang nasa ganun pa yung isip natin Pero pag dumating na yung oras na yon, tas matitira na lang yung talagang mga may utility, doon na natin ma-realize yun mga idol, no? May chance pala talaga na mag-zero lahat ng mga dating coins. So ayun yung ating malapit na news ngayon, no? So mamayang gabi mag-update ulit tayo mga idol. So ang overall, si Satoshi natagpuan na sa lake. Ayan, no? Ni-wrecker siya ayan, no? Ni-wrecker. Sana ibalik dyan dun sa pinestuhan. No? At syempre bumalik yung ating topic dito sa Bored Ape Yacht. Si James Howell na wala ng pag-asa. Mga idol, Cardano News at syempre yung B-Chain. Marami tayong tropa dyan na may B-Chain At yung bumili ng Ethereum ngayon, natalo siya ngayon ng 26 million. Mga idol. At syempre yung mga balita natin sa XRP. So ayan so kompleto yung news natin. So yun lang. Mamayang gabi ulit, kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga update ko na to kasi launa pasado na. Baka naiinip na kayo, hinintay nyo na yung news natin. So ayun, kita-kits, maraming salamat sa mga nanood. Huwag nyo kalimutang i-like yung video. Check nyo yung description dyan sa baba ng ating video mga idol sa mga wala pang crypto exchange, no? Kita-kits, magandang araw sa inyo mga kapatid at What's up? Subscribe to Clovis TV. Subscribe to Diablo. If you want to subscribe to me, it's the link in the description. Also, if you want to subscribe, why I say that again? Also, thank you all supporting on my dad's channel. Peace!